Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Webes mga Lodi, Gravities mga idol. Alam nyo ba na meron mga sumabog? Meron mga sumabog ngayon at meron ding mga nasabugan. Taragis yan, yari tayo na ito. Pero syempre malupit ang news natin ngayon. At syempre malay nyo naman yung pagsabog good yun. Di ba? Hindi naman natin alam, malay nyo naman good yung pagsabog. O, di ba? So, grabe yung mga news natin ngayon, mga idol. Sana i-like nyo yung video natin. At syempre, kung gusto nyo ng ganitong content, everyday news, balita sa ating Crypto Global News, mga idol, mag-subscribe na kayo sa ating channel. At syempre, medyo, alam nyo, nagkaano tayo ng good vibes, no? Kasi maraming stress ngayon, eh. Maraming na-stress ngayon, lalo na nakulong ang ating bida. Nakulong ang ating bida na si Norman, no? Medyo tagal niyang maka-bail. Hindi natin alam, hintay ko na siya mag-bail eh. No, pero pag-crypto news muna tayo. Mamaya na yung mga trending news, mga idol, no? So grabe. Global news, ito muna pala. Grabe, ito yung sumabog kaninang madaling araw. At alam nyo ba, sumabog din ang aking trade, mga Lodi, dahil talo ko. Talo ko talo yung 60, magkano 80, talo yung 80 USDT ko kahapon, mga Lodi. Hinabol ko yung hinabol ko yung short. 'Di ba yung yung sabi ko sa inyo hindi ako magaling eh. 'Di ba yung sabi ko pero totoo no na inabot niya to. Ayan, pagbasag niya diyan sa dito na yan, pagkakuha niya, inisip ko mag-aano na siya, mag-short na siya. Dito pa nga ako nag-short eh. Mga idol eh. Dito pa banda kasi na-tsempo ako short. Sabi ko, short na to. Mga idol. So bumagsak na. Ayan, nakita niyo yan. Tuwan-tuwa na ako. Sabi ko na tama ako eh. Tama yung aking hinala. Biglang bumalik. Patay tayo dyan. Tapos umangat dito, tinamaan yung stop loss ko. Tapos waiting ulit ako. Naka-pester naman ako dito. Sabi ko, ganda na ng pwesto ko. Pababa niya kasi bumaba na eh. Tapos umangat na naman. Sabi ko, patay tayo dyan. Tapos yun, naubos ako dyan mga lods, no? 80 USDT. Binawi yung panalo natin na 3. Hindi, sabag hindi pa naman. Kasi binodega ko na yung panalo ko ng nakaraan eh, di ba? Binodega ko na siya. So, ang tinira ko na lang yung butal natin na 80. And then, ayun nga, kinain siya ngayon. So, ngayon, hinihintay ko mag-profit kasi nagpa-profit yung natin ngayon. Actually, yung 80 USDT natin siguro mga 5,000 yun. Yun, talo natin, no? Kahapon lang yun, ha? Grabe, isipin nyo, no? Pero yung pag tinignan nyo yung portfolio natin, yung uptrend ng portfolio natin, medyo malaki naman, no? Medyo bumalik tayo ng mga, kumbaga siguro, nag-profit tayo sa pagtaas lang nito, ito, sa pagtaas nito, nag-profit tayo dyan ng mga 30K. Ganun, no? Pero ngayon, ayan, bumababa na naman siya. So, yun, balik tayo sa Pero, panalo pa rin yung portfolio, medyo nag-uptrend tayo. Kaya lang yung trade natin, ayun, ang tinamaan ng lintik, mga Lodi. Ayun yung sumabog. No? So, ngayon, no, wala akong pan-trade. Sayang, dami ko sana gustong posisyonan dito. Pero, tatry ko mamaya kumuha ng mga butal-butal sa mga bodega ko, mga idol. At yun ang ating susubukang ipang trade. Ngayon, hindi ko pa inaayos kasi medyo busy pa. Mga lods, mamaya na lang, o kaya manghihiram na lang ako kay boss. O kaya babawasan ko yung binodega ko. Pero hindi ko ugali yun magbawas ng binodega eh. No, so ang ginagawa ko niyan, yung mga butal-butal lang. Kunyari, bumili ako ng halagang 20k na ganitong coins. Tapos nakita ko yung bilang niya nasa 3,045 o kaya 3,100, 3,150. So, ang gagawin ko, yung 150 na yon na coins, yun yung kukunin ko. Sasarado ko na siya ng 3,000, ganun. Kumbaga, butal-butal. So, ngayon, hindi ko pa nakikita yung may mga butal-butal pa ako. So, kukunin ko yung mga yan para pang trade natin. So, ayan. Grabe. So, ayun medyo nakaka-recover tayo ngayon Marami atang good news no? Ayun, sumabog na nga ngayong araw, no? Sa day natin, may mga double digit. Cardano, Polkadot. Ayan, Filecoin, Aptos. Ito, yung Polkadot, ito yung number 1 na bumagsak, di ba? Uniswap. Suwi almost. Di ba? So, grabe. So, titingnan natin 'yan at mag-news na muna tayo ngayon. Speaking of pagsabog, mga Lodi, breaking, Amad volcano just erupted in San Juan de Uraba, Colombia, shooting fire and mud into the air near the town's water treatment plant. No injuries reported. Authorized warning of ground crack and further
eruption. So kung titignan nyo, grabe yung pagsabog, oh, boom, yung ano to, yung parang mud volcano. Ano ba yung pagkakaiba ng mud volcano sa ano? Sa normal volcano, meron ba nun? Ayan, sumabog. Trending kasi ito ngayon, mga Lodi, no, yung sa volcano na yan. Alam niyo naman sa Pilipinas, marami rin mga sumasabog na volcano. So, nakibalita lang tayo, kumbaga. Pero punta na tayo sa ating crypto news. Grabe, oh. Oh, yung mga nag-short tulad ni Jeblo, ayun na. Massive BTC, Ethereum and Sol short liquidated. 420 million in crypto short get wiped out in the past 12 hours as Bitcoin pushes past $68,000 mga idol. Grabe, $420 million mga Lodi ang na-liquidate niyan. Yung mga naka-short, durog. Lahat kayo durog mga idol, no? So ngayon nakaka-recover na raw yung ating market mga idol, no? Tapos check natin to. Nako, ito medyo matindi tong news na to, ha. Ginamit nila yung AI para mang-hack mga Lodi. Hackers use cloud AI to steal 150 gig from Mexican government agencies. Ano yung 450 gig na nakuha nila dyan? Gigabytes ba yan? No? GB? Hackers reportedly exploited Anthropic's cloud, evading its safeguards by repeatedly framing prompts as a bug bounty. The generated scripts were used to breach 150 gig of data. Data pala yun. From Mexican agencies and included 195 million taxpayer records, voters data, government credentials, and civil registry files. No, kumbaga na ano ko na rin to naisip ko na rin to mga lods medyo matagal-tagal na yun na dahil nga gumagaling yung mga AI natin, pwede nyo na rin siyang, kasi syempre, ginagamit yung AI para medyo maging komportable ka, dumali yung mga bagay na ginagawa mo. Diba? Paano kung yung ginagawa mo masama? Kaya rin bang padaliin ng AI yung paggawa mo ng masama? Diba? So, pwede mo siyang gamitin Kumbaga, pwede mo siyang gamitin sa kasamaan, pwede kanyang matulungan, pwede niyang gumaan yung buhay mo kapag ginagamit mo yung AI sa kasamaan. Syempre may kapalit yun. Diba? Pag nahuli ka. Pero, at least, andun yung sitwasyon na pwede mo siyang gamitin sa kasamaan. O tulad nito, 'di ba? Ginamit ng mga hackers yung cloud AI para makahack ng information sa Mexican government. Mexican agency pala. Ayan. O 'di ba? So, siyempre na-breach nila yung mga sensitive information. Pwede nilang gamitin 'yon sa ibang bagay. Di ba? Dapat ganito rin yung maisip din to ng mga talagang nagtawag doon. Yung nag-i-improve ng mga AI, 'di ba? Kasi syempre baka naisip nila ito sa maganda to, magiging maginhawa ang ganto ganyan, dadali na ang ganto. 'Di ba? Paano kung gamitin din yun sa kasamaan? Oh my God, nako. There's always two sides, no? Of the story. Sabi nga. So ayan. Grabe. Tapos punta tayo dito. Nako, ito sana. Nako, mukhang magkakaroon ng idea yung Pilipinas dito. BTC and crypto are now seizable asset in Russia. Oh my goodness. Mga Lodi, patay tayo kay Vladimir niyan. President Vladimir Putin has signed a law classifying cryptocurrencies as intangible property, allowing courts to freeze and confiscate digital assets in criminal cases. In criminal cases lang pala mga idol, no? Siguro kung ginagamit mo siya sa kasamaan, ginagamit mo siya na pantakip, kunyari flood control, tapos kinukuha mo pala, mga ganun. So, pwedeng i-freeze, pwedeng i-confiscate yan ng yung asset na yan. No? Ayun yung pinirmahan ni Vladimir Putin na batas ngayon, no? Pero sana wag nilang gamitin yan yung parang sa bangko, kapag naisip nila o kaya bigla trip nila i-freeze yung asset mo, yari ka ngayon, di ba? So, ganun mga idol, no? The new framework strengthens state oversight of digital assets, tightening retail investors limits and requiring crypto exchanges to obtain domestic license to operate, no? Despite broader regulatory clarity,
cryptocurrency remains banned for domestic payments within Russia. So, ban pa rin pala. Pero, pwede nilang kunin yung mga criminal cases, yung mga crypto na ginagamit sa criminal cases, mga lodi. Gagayahin nila yung US. Sa US, ang daming nasis na Bitcoin, kaya paldo ngayon sila. Ito naman, punta na tayo dito. Ito yung mga mainit na news ngayon Kasi magkakaroon na naman ng bagong pagpupulong. Senator Cynthia Lummis stated that banks and credit unions under the Clarity Act will get the opportunity to grow by adopting Bitcoin digital assets and distributed ledger technology. The statement reflects a trend toward integrating the traditional banking sector with the digital infrastructure instead of keeping it on the sideline. If the bill is passed, we may witness a broader pace of banking expansion in the field of digital currencies within the United States. Alam niyo, ito si Senator Cynthia Lummis, talagang maka-Bitcoin to, mga idol, no? Siya yung nagsusulong noon, no, na talagang gawing strategic reserve yung Bitcoin, no? Siya yung nagsabi na gusto niya magpasa ng batas na bibili ng Bitcoin hanggang sobrang dami na nilang Bitcoin. Siya yan, no? So, pero ngayon, kung mapapansin nyo, talagang hindi na lang Bitcoin. Dati kasi hindi siya nagsasalita ng crypto Talagang Bitcoin Pag sinabi kasing crypto sa kanila, parang Bitcoin lang yun. So ngayon, Bitcoin and crypto, na-realize na nila na may iba pa. Please note, ito mga lodi, importante ito, ilang araw na lang mga idol. Nako, 3 days from now mga lodi. Ako, yari tayo dito, ang lupit dito. Kaya ba umakit na yung market? Kaya ba nagkakaroon na tayo ng uptrend? Dahil, sa hours natin, kanina pula to ngayon, green na naman. Dahil ba ito na, mga idol, please note that March 1 is the stated deadline for advancing the Clarity Act, proposed legislation intended to position the United States as a global leader of cryptocurrency innovation and regulation. RLUSD and XRP continue to be part of the broader digital asset conversation surrounding this effort. Mga idol, March 1, mga lodi, ayun na yung pinakataning nila, no? Kailangan mapasan nyo ng March 1 yan. Pag di nyo pasen, tapong ko yan. Sabi niya gano'n, no? Pero, saan na yun? Saan na yung natin? Ito ba yun? Dito, so March 1 nga yan, mga idol, no? Magkakaroon kasi sila ng meeting Ito ba yun? Hindi yan. So, nawala. Meron ulit meeting mamaya ata mga idol. Nawala yung news ko na yun. Marang may meeting ulit mamaya, no? Hindi ko alam kung mamaya o mamaya madaling araw sa kanila na para dito ulit sa Clarity Act, mga lods, no? Ano nga natin? Wait lang Walo. Tony. Latest. Wala. Before the Clarity Act comes out, take a moment and really ask yourself, does the crypto I'm holding actually have real utility? Is it solving a real problem? Or it is just riding momentum? Tama yung sinabi niya rito, mga idol, no? Because once regulation tightens, coins that aren't built for comply or deliver real value would face serious pressure. Ito tama to mga idol Tama yung sinabi niya. Hanggat hindi pa napapasa yung Clarity Act, tanungin niyo yung sarili niyo. Kung yung hawak niyong coins, no, have real utility. O kung nagsusolve ba ng problem yung hawak niyong coins, no? O sumasabay lang siya sa momentum, nakikihype lang yung coins niyo, mga idol, no? Kasi once na pumasa na yan, mga idol, baka hindi makasama yung inyong coins at medyo mag-drop yan, mga lodi, no? Ayan yung sinabi niya. Ito, 55 minutes, check natin The USOCC issued the proposed rule to implement the Genius Act today and is seeking public comment. The framework would stabilize ground rules for permitted and foreign payment stablecoin issuers under OCC supervision.
along with certain custody activities. Controller Jonathan Gould says the goal is the system stablecoin can flourish in a safe and sound manner. Oh, hindi, saan na yun? With Republican senators today emphasizing the need to pass crypto market structure registration and secure US leadership. O, ito na siguro yun, mga lods. Ayan. Great meeting today was primarily about the path forward for crypto market structure legislation AI came up to. Alam niyo yung AI, iniisip ko rin parang lahat tayo, no? Parang mga utility coins na lang iniisip natin. Pero kung titignan nyo sa AI, categories tayo. Kung magiging papalag din talaga yung AI, mga Lodi, dapat pala meron tayong mga AI coins. Ano ba yung mga AI coins, mga Lodi, no? Hanapin natin dito sa category sa ano. Alam ko diyan render. Tawag dito. Ito, artificial intelligence coin. Pet, no? Ayan, Bitensor. Mga idol, 10,000 isa. Near Protocol, 66 pesos. Ito yung render. Yung pet, ito yung pet, oh. 9 pesos, mga idol. Ang baba ng pet ngayon. Alam nyo ba, nang bumili ako ng pet dati, 11 pesos. Tapos, nag 150 pesos siya. Paldo tayo nun Bumili tayo ng pet nun nasa 11 to 12 pesos nun. Tapos, biglang umangat siya. Dito yun, mga ganyan. Ayan, 11 pesos, Nakita niyo yan? 11 to 12 pesos. Tapos, biglang lumipad na, nag 150. Actually, 180 pa nga ata to. Kaya lang 150 kasi binenta ko na yung pet ko nun yan. Grabe, di ba? So, ngayon, sobrang baba niya na. Imagine, 11 pesos dito. Ngayon, nasa 9 pesos lang siya. So, kung talagang magiging malupit ang mga AI ngayon, dapat meron din tayong mga hawak na AI coins. Kaya lang, wala tayong pambili. Do your own research mga idol Okay, umasa sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coins Hindi ako financial advisor, okay? So, sinishare ko lang yun. Baka dapat ganun tayo, di ba? Yun na nga sa ating Ripple na tayo. XRP ETFs inflow continue at accelerate pace. The 5-spot XRP ETFs in the United States saw a net inflow of more than 3 million on February 24 alongside inflows to BTC and Ethereum products. XRP ETFs now boast an AUM of 981 million, nearly 2% of the assets market cap. Grabe naman yun ang inflow ng XRP ETF XRP holders, pay attention. February 26, which is ngayon yan, could be decisive, sabi rito. On February 26, 2026, the US SEC will decide on the application of an active crypto ETF from T. Rowe Price in which XRP is listed as a core asset, a potential milestone for institution inflows. Alam nyo ngayon, ngayong 26 maraming event na nangyayari sa XRP ngayon, mga Lodi, ngayong halos katapusan ng February. Tapos eto din, 27 naman to, mga Lodi. XRP Australia 2026 mega event in Sydney is coming. On February 27, 2026, the Ripple community will gather in Sydney featuring top speakers such as CEO Brad Garlinghouse. So bukas, pwede siya magsalita. Mga idol, mapapakinggan natin ang mga sasabihin ni Brad Garlinghouse and CTO Emeritus David Schwartz or Joel Katz, mga idol. Experts anticipate strategic announcement, new partnership, institutional integration in the Asia-Pacific region, and possible regulatory updates. These events could sustainably strengthen the Ripple ecosystem and bring fresh momentum to the market. So, kailangan ko ng tumempo pala dito, mga Lodi, ng short, ng long. Kasi kung magkakaroon tayo ng mga good news, baka mag-up to, maiwan tayo. Pero, dahil nga minsan, kabaliktaran ng nangyayari, minsan, pag sabi ng good news, saka bumababa Tapos, mga ilang araw, saka tataas.
napapaikutan tayo mga idol. Grabe talaga yung mga nangyayari ngayon eh. So, di ba? So, ang daming news ngayon ha. Tapos, ito ang pinaka-importante, mga idol. Pinaka-last news na. Ito ang pinaka-mabigat na balita. Latest, multiple sources are sharing rumors that XRP o yung Ripple could receive approval to transform into a national trust bank this Friday. So, ngayong linggo na to. Mga Lodi, no? Ripple has already been given the conditional approval. It doesn't seem to be a question of whether it will be approved, but rather when it will be approved. No? So marami nagsasabi na ano na yan, pasok na yan. Sure win, kumbaga, sure win na yan sa XRP. Ayun yung sinasabi nila. Pero syempre hanggat wala, huwag ka muna umasa, di ba? Mamaya wala naman pala, tapos umasa ka lang. So masasaktan ka lang. Diba? So, ako ngayon, mga Lodi, ini-enjoy ko na lang yung trading, no? Pero, nararamdaman ko na, mga Lods, no? Siguro, maraming kukontra sa akin, lalo na yung mga bearish guys. Sabihin, moon boys ka na naman, ha? So, ngayon, sa akin lang to, nararamdaman ko na, mga Lods, no? Na medyo malapit na yung Clarity Act natin. Sipin nyo, March 1, Clarity Act natin, no? Ilang araw na lang yan, mga idol. Magkakaroon na tayo ng clarity. 'Di ba? Sa ating crypto. So napakalaking bagay noon, napakalaking alam niyo dati pa 2024 pa lang nga eh. Actually, si Vincent Scott, lagi niyang sinasabi yan kahit napakadaming good news. Napakadaming good news ngayon sa XRP, napakadaming partnership, napakadaming binili nilang mga acquisition nila ng mga companies. Hanggat walang rules o wala yung Clarity Act, wala, hindi tayo angat. So ngayon totoong nangyayari yung sinasabi niya. So once na mangyari, maaprobahan yung Clarity Act, doon natin malalaman, mga Lods, no, yung second quarter ng 2026 kung talagang magiging bubulusok ba o hindi. Ayun ang tanong. No, bubulusok ba o hindi, mga idol. Pero naniniwala ako sa kapangyarihan ng Clarity Act. Pag yan napasa, mga idol, no, hindi ko sinasabing magpi-flip ng switch ha. Hindi ko sinasabing pagpasa niyan, boom, lipad. Hindi ganun. Ang sa akin is once na mapasa yan, dyan na yung start. No, pwedeng slowly, no, slowly tayo na lumilipad. Pero hindi ko sinasabing yung biglang yung biglang tuturpit. Kumbaga, sabi ko nga, start siya, no, the beginning of new super cycle. Ayun yung nasa isip ko lang, mga idol. No? So kayo, ano bang comment nyo pagdating? Kasi napakalapit na, mga Lodi, ilang araw na lang. No, yung tanning nila para maipasa yung Clarity Act is napakalapit na, mga idol. Sobrang lapit. Nasa mukha mo na. March 1, deadline, mga Lods, no? So ayan, ayun yung ating news ngayong umaga, mga idol ha. No, so medyo goods ngayong araw kasi nakita niyo naman medyo kulay green tayo. So, shout out sa mga naglong. Congratulations. At sa mga nag-short naman, tulad ko, ganun talaga ang buhay. Minsan panalo, minsan talo. Okay? So, kita-kits tayo mamaya, mga Lods. Hintayin nyo yung news natin. Baka mag-ano kay Kulaong ulit eh. Sinasabayan ko lang para ginagatasan din natin. Sabi nila, gatas na, gatas ang puso ni Nasty Mac. Okay? Kita-kits tayo mamaya. Next video natin. Maraming salamat sa manonood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? yeah.